May isang bulag na bahagi sa isip ng tao na tahimik na dumudurog sa mga pangarap ng milyon-milyong tao araw-araw. Dahil dito, nagtatrabaho ka ng walang pagod, nananabik ng matindi, sumusubok ng paulit-ulit, ngunit nananatili ka pa rin sa parehong lugar. Tinatawag itong self-sabotage ng iba. Para sa iba, tadhana ito. Mas gusto ko itong tawaging misteryo ng vibrasyon. Kasi, habang lalo kang nagiging desperado na baguhin ang iyong buhay, tila lalong kumikipot ang realidad sa iyo. At hindi ito nagkataon lang. Ito ang matematika ng universo. Para bang tinitingnan ka ng universo at sinasabi, gusto mo ba talaga yan? Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ng eksakto ang vibrasyong inilalabas mo habang ninanais mo ito. Kakulangan. Alam kong parang walang saysay. Pero maniwala ka, noong kumikita ako ng mas mababa sa $4,000 sa isang taon at halos hindi makapagbayad ng upa, naisip ko rin na walang saysay ang ideya na ang problema ay hindi kawalan ng pera, kundi kawalan ng kamalayan sa vibrasyong patuloy kong inilalabas. Hanggang sa pinatunayan ng buhay sa akin na ang batas ng atraksyon ay hindi kailanman tumutugon sa kung ano ang gusto mo. Tumutugon ito sa kung sino ka. Ngayon, ilalatag ko ang bawat mekanismo ng batas na ito nang napakalinaw na magiging imposible na ipagpatuloy ang buhay tulad ng dati. Ngunit mag-ingat, ang susunod ay maaaring magpabaligtad sa iyong mundo. Ang pagkakakilanlan na dala mo sa likod ng iyong mga mata ang tahimik na puwersang nagdidikta sa bawat hakbang mo, sa bawat oportunidad na nakikita mo o napapalampas, sa bawat limitasyong pinaniniwalaan mong mayroon ka, at sa bawat resulta na umuulit sa iyong buhay tulad ng walang katapusang alingaw-ngaw. Inabot ako ng maraming taon upang maunawaan ito. Sa mahabang panahon, pinaniwalaan ko na ang aking mga resulta ay direktang bunga ng mundo, ng mga sitwasyon, ng kakulangan sa edukasyon, kakulangan sa pera, kakulangan sa koneksyon. Pinaniwalaan kong biktima ako ng isang malupit na tadhana, samantalang, sa totoo lang, bilanggo ako ng isang baluktot na sariling imahe. At dito nagkakamali ang maraming tao, hindi kakulangan sa kaalaman ang naglilimita sa iyo, kundi kakulangan sa pagkilala sa sarili bilang taong may kakayahang mamuhay sa buhay na ninanais mo. Naranasan ko ito noong kumikita ako ng mas mababa sa $4,000 sa isang taon. Nagtrabaho ako sa mga gasolinahan, sa mga pabrika, nagpapalit ng gulong, naglilinis ng sahig, nagbubuhat ng mga kahon. At, sa kaibuturan ng aking puso, nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong hindi kailanman magiging malaki ang halaga. Hindi ko ito sinasabi ng malakas, ngunit nararamdaman ko ito. At ang pakiramdam na yon ang humubog sa aking mga pagpipilian nang hindi ko man lang namamalayan. Kapag may lumitaw na pagkakataon para sa paglago, ako'y urong. Kapag may nagsasalita tungkol sa tagumpay, pakiramdam ko'y maliit ako. Kapag naisip kong subukan ng isang bagong bagay, ang sarili kong katawan ay tumutugon ng may takot. Ginawa ng paradigma ang trabaho nito, itinutulak ako patungo sa pinaniniwalaan kong aking realidad. At nangyayari ito nang may halos kalupitang katumpakan, ang subconscious ay pinapayagan ka lang maranasan ang pinaniniwalaan nitong nararapat sa iyo. Kaya't maaaring gusto mong kumita ng higit pa, gusto mong baguhin ang iyong buhay, pinapangarap ang kalayaan sa pananalapi. Ngunit kung sa kaibuturan ang iyong pagkakakilanlan ay nananatiling nakakulong sa nag-iisang bersyon ng sarili mo na alam nito, walang magbabago. Mararamdaman mo na tila may pumipigil sa iyo. Iisipin mong kulang ka sa focus, iisipin mong kulang ka sa disiplina, iisipin mong malas ka. Ngunit wala sa mga iyon ang totoo. Ang nawawala ay ang pagkakakilanlan. Ang nawawala ay ang pagkilala sa sarili bilang isang mas dakila. At ang pagkilala na iyon ay hindi lumalabas ng mag-isa. Kailangan itong itayo, alagaan, ulitin, palakasin, tulad ng isang mental na kalamnan na lumalago lamang kapag hinamon mo ito. May isang datos mula sa Stanford na palagi kong inuulit dahil ipinapaliwanag nito ang halos lahat. Humigit kumulang 75% ng iyong mga desisyon ay kontrolado ng iyong subconscious. Direktang kontrolado mo lamang ang 5% ng iyong buhay. At ang 75% na iyon ay pinapatakbo ng mga pattern na itinanim noong ikaw ay bata pa, bago ka nagkaroon ng mga salaan, bago mo nalaman kung ano ang totoo o mali, bago ka pumili kung ano ang paniniwalaan. Nangangahulugan ito na ngayon ay isa kang matanda, ngunit ang gumagawa ng karamihan sa mga desisyon ay ang bata pa ring na program noong panahong iyon. Isang bata na marahil ay nakarinig na delikado ang pera. Na ang mga mayaman ay sakim. Na ang tagumpay ay naglalayo sa tao. Na hindi ka sapat.
At ang ganitong pagkakakilanlan ng bata ay patuloy na humuhubog sa iyong buhay bilang isang matanda. At malinaw kong naaalala ang isang araw nang naging maliwanag ito sa akin. Nagtatrabaho ako para sa Toronto Fire Department, kumikita ng sahod na halos hindi sumasapat sa mga gastos. Pakiramdam ko'y nakulong ako. At kasabay nito, kapag iniisip kong umalis doon, may nagsasabi sa akin na hindi ako kaya ng anumang higit pa. Tinanong ako ng isang katrabaho kung ano talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Binuksan ko ang aking bibig upang sumagot at walang lumabas. Wala. Dahil hindi ko man lang maiisip ang ibang bersyon ng sarili ko. Ang pagkakakilanlan na dala ko ay napakaliit, napakalimitado, napakarupok, na ang pag-isip ng anumang mas dakila ay tila ipinagbabawal. At ganyan ang buhay ng maraming tao, hindi dahil sa kawalan ng pagnanais, kundi dahil sa kawalan ng panloob na pahintulot upang maging sila kung sino sila talaga. Nang ilagay ni Raymond Stanford ang aklat na Think and Grow Rich sa aking mga kamay. Hindi lang siya nagbigay sa akin ng libro. Nagbigay siya sa akin ng isang bagong pagkakakilanlan, balot pa. At nang sabihin niya, gawin mo ng eksakto ang sinasabi ko, ang una kong kagustuhan ay tanggihan ito. Dahil hindi ito akma sa kung sino ang pinaniniwalaan kong ako. Naramdaman ng aking lumang pagkakakilanlan na ito ay pinagbabantaan. Ngunit, sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang bagay na nagpabago sa lahat. Pumayag akong kumilos na parang ako ay isang mas dakila, kahit na hindi ko lubos na pinaniniwalaan. At ang saloobing iyon ang nagpasimula sa pagbabago sa aking pagkakakilanlan. Ang mga aksyon ay lumilikha ng patunay. Ang patunay ay lumilikha ng paniniwala. Ang paniniwala ay lumilikha ng pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlan ay lumilikha ng tadhana. Iniisip ng mga tao na nagbabago ang kanilang pagkakakilanlan kapag nagbago ang kanilang mga sitwasyon. Ngunit kabaligtaran iyan. Nagbabago ang mga sitwasyon kapag lumawak ang pagkakakilanlan. Ang taong kailangan mong maging upang akitin ang kasaganaan ay hindi ang taong ikaw ngayon. At hindi ito pagpuna, ito ay paglaya. Ibig sabihin hindi ka nakakulong, napaglumaan ka lang. Kung paanong hindi mapapatakbo ng isang lumang sistema ng telepono ang mga bagong aplikasyon, hindi rin kayang panatilihin ng isang lumang pagkakakilanlan ang isang bagong buhay. Hindi mo kailangang husgahan ang iyong sarili. Kailangan mo lang mag-update. Ngayon, isipin mo, ilang beses mo nang nasabi, hindi ko kaya, hindi ko alam, hindi ko deserve, hindi ako sapat, kahit hindi mo namamalayan. Bawat isa sa mga pariralang ito ay hindi lamang isang opinyon. Ito ay isang pahayag ng pagkakakilanlan. At ang universo ay tumutugon sa kung sino ka nagpasya na maging, hindi sa kung ano ang sinasabi mong gusto mo. Ang totoo ay ang iyong pagkakakilanlan ang hindi nakikitang tagasulat ng iyong buhay. Ito ang nagpapasya kung sino ang konektado ka, kung magkano ang pera na itinuturing mong katanggap-tanggap na kitain, kung aling mga oportunidad ang napapansin mo, kung aling mga pinto ang nakikita mo, at kung aling mga pinto ang binabaliwala mo. At, tulad ng nangyari sa akin, sisimulan mo lamang baguhin ang iyong realidad kapag sinimulan mong muling itayo ang imahe na mayroon ka sa iyong sarili. At narito ang isang mahalagang punto, ang pagkakakilanlan ay hindi kung ano ang sinasabi mong ito ay kung ano ang nararamdaman mo na ito. Kaya't ang mga tao ay nag-ulit ng mga positibong pagpapatibay sa loob ng maraming linggo at nakukuha pa rin ang parehong resulta. Dahil sinusubukan nilang dayain ang conscious mind, ngunit hindi tinatanggap ng subconscious ang mga utos ng walang emosyon. Tinatanggap lamang nito kung ano ang nararamdaman mo bilang katotohanan. Kung pinapatunayan mo ang kasaganaan, ngunit nakakaramdam ka ng takot, itinatala ng subconscious ang takot. Kung pinapatunayan mo ang tapang, ngunit nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan, itinatala ng subconscious ang kawalan ng katiyakan. Ang damdamin ang laging nananalo. Ang pagkakakilanlan na dala mo ay hindi nakalantad sa iyong mukha, ito ay nakatago sa kung paano ka tumugon sa mundo. Ito ay nasa paninikip na nararamdaman mo kapag iniisip mo ang hinaharap. Ito ay nasa paraan ng pagtingin mo sa iyong bank account. Ito ay nasa kakulangan ng ginhawa kapag pinupuri ng isang tao ang iyong talento. Ito ay nasa hirap ng paniningil para sa iyong trabaho. Ito ay nasa takot sa pagkuha ng mga panganib. Bawat isa sa mga sensasyong ito ay nagpapakita ng bersyon ng iyong sarili na patuloy na gumagana sa likod ng mga eksena. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi, ang pagkakakilanlan ay hindi isang hatol. Ang pagkakakilanlan ay isang ugali. At anumang ugali ay maaaring baguhin.
Kung paanong binago ko ang akin at mula sa pagkita ng mas mababa sa $4,000 sa isang taon ay kumita ako ng $175,000 sa sumunod na taon. Ikaw din ay makakapagtayo muli ng iyong pagkakakilanlan hanggang sa maging isang taong may kakayahang mamuhay sa buhay na matagal mo nang ninanais. Ang buhay na sa iyo ay karapatan, ngunit nangangailangan na kilalanin mo ang sarili mo bilang karapat-dapat dito. Dahil sa huli, ang mundo ay hindi tumutugon sa kung ano ang gusto mo, ito ay tumutugon sa kung ano ang pinaniniwalaan mong ikaw. At ang paniniwala ang unang gawa ng paglikha. Ang vibrasyon ang hindi nakikitang lengguwahe kung saan ka nakikipag-usap sa universo. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi mo ng malakas, kung ano ang isinusulat mo sa isang notebook, o kung gaano karaming positibong pagpapatibay ang inuulit mo sa harap ng salamin. Ang tunay na humuhubog sa iyong buhay ay ang patuloy, tahimik, at malalim mong nararamdaman. At kinailangan kong paulit-ulit na mabagok ang ulo ko para maunawaan ito. Sa loob ng maraming taon, sinabi kong gusto ko ng kasaganaan, gusto ko ng kalayaan, gusto ko ng tagumpay, ngunit nagigising ako tuwing umaga na may bigat sa dibdib, may takot sa mga bayarin, may pag-aalala sa hinaharap, na may pakiramdam na laging nahuhuli ng isang hakbang sa buhay. At, bagamat hindi ko ito napagtanto, eksakto ang vibrasyong iyon ang ipinapadala ko sa mundo. Ang batas ng atraksyon ay hindi tumutugon sa kung ano ang matindi mong ninanais. Tumutugon ito sa nangingibabaw na frequency na iyong inilalabas. Kapag namumuhay ka ng tense, nag-aalala, nahihiya, balisa, iniisip na laging may mangyayaring masama, lumilikha ang vibrasyong ito ng isang magnetic field na umaakit ng mga sitwasyong tugma sa pattern na iyon. Kaya't maraming tao ang nagsisikap, nagpupumilit, ginagawa ang lahat ng tama, ngunit wala pa ring nagbabago. Naroon ang aksyon, ngunit hindi nakahanay ang vibrasyon. At kapag may salungatan sa pagitan ng ginagawa mo at ng nararamdaman mo, tumutugon ang universo sa pakiramdam, hindi sa nakahiwalay na aksyon. Naranasan ko ito ng napakalinaw na hindi ko ito kailanman nakalimutan. Noong nagtatrabaho ako para sa fire department at kumikita ng mas mababa sa $4,000 sa isang taon, tunay akong naniwala na hindi kinikilala ang aking mga pagsisikap, na hindi patas ang mundo, na malas ako. At nakamamangha kung paano, buwan-buwan, may nangyayari upang kumpirmahin yon, isang hindi inaasahang gastos, isang nawalang oportunidad, isang problemang pinansyal. Hindi ko napagtanto na ako mismo ang lumilikha ng mga kondisyon ng vibrasyon para mangyari yon. Para akong may dalang antena na nakatutok lamang sa pagkuha ng mga paghihirap. At kung susuriin mo ang sarili mong buhay, marahil ay mapapansin mo ang parehong padron. Hindi mo ba napansin na may ilang tao na tila patuloy na humaharap sa parehong uri ng problema? Sa parehong klase ng relasyon? Sa parehong pagsubok sa pinansyal? Habang ang iba naman ay tila walang kahirap-hirap na nakakaakit ng mga pagkakataon. Hindi ito pribilehyo, hindi ito swerte, at hindi ito kapalaran. Ito ay vibration. Ang bawat tao ay nabubuhay sa loob ng isang emosyonal na saklaw, tulad ng isang istasyon ng radyo. Ang mga nagba-vibrate sa dalas ng kakulangan ay tanging sa channel lamang ng kakulangan makakatugma. Ang mga nagba-vibrate sa takot ay nakakakita lamang ng mas maraming dahilan para matakot. Ang mga nagba-vibrate sa pagdududa ay nakakatanggap pa ng mas maraming dahilan para magduda. Ang iyong vibration ang lumilikha ng filter kung saan mo binibigyang kahulugan ang mundo. Nakapasok ka na ba sa isang silid at naramdaman ang bigat ng kapaligiran bago pa man may sinuman magsalita? Iyan ang vibration. Nakipag-usap ka na ba sa isang tao na tila may taglay na likas na gaan na parang lumiwanag ang buong silid? Iyan din ang vibration. At kung paano mo nararamdaman ang enerhiya ng mga lugar at tao, ang universo ay nakakaramdam ng iyong enerhiya at tumutugon dito tulad ng isang perpektong salamin. May isang kamangha-manghang pagtuklas sa neuroscience na nagsasaad na ang iyong katawan ay emosyonal na tumutugon bago mo pa man bigyang katwiran ang isang pag-isip. Ang iyong energetic field ay nagbabago bago pa man maproseso ng iyong lohika ang nangyayari. Nangangahulugan ito na ang vibration ay hindi isang abstraktong ideya, ito ay isang tunay na biological na phenomenon. Kapag nakakaramdam ka ng takot, ang iyong field ay kumukontra. Kapag nakakaramdam ka ng pasasalamat, ang iyong field ay lumalawak. Kapag nakakaramdam ka ng pagkabalisa, ang iyong frequency ay tumataas ng hindi maayos. Kapag nakakaramdam ka ng kumpiyansa, ito ay nagiging matatag. At heto ang pinaka nakapagpapabagong punto, hindi mo inaakit ang gusto mo, inaakit mo kung ano ang paulit-ulit na nagba-vibrate sa iyong katawan.
Ang vibration ay ang kabuuan ng iyong mga iniisip, damdamin, at interpretasyon. Ito ang iyong nangingibabaw na panloob na estado. Hindi ang ipinapakita mo sa iba, kundi ang nararamdaman mo kapag walang nakakakita. Naaalala ko ang isang partikular na sandali na nagpaliwanag sa akin ng kapangyarihan ng vibration sa pinakaloob ng aking damdamin. Ako ay nakaupo ng mag-isa, hawak ang isang overdue na bayarin, at naramdaman ko ang pamilyar na paninikip na matagal ko nang nararamdaman. Ngunit ng araw na yon, may ibang nangyari. Sa halip na mataranta, huminto ako. Huminga ako. Pinagmasdan ko ang aking naramdaman. Takot iyon. Hiya yon. Ang pakiramdam ng pagiging maliit. At, sa kauna-unahang pagkakataon, sa halip na tumakas o libangin ang sarili, tinanggap ko ang damdaming iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na iyon ang eksaktong vibrational point na lumilikha ng aking realidad. Hindi ito ang pera. Hindi ito ang trabaho. Hindi ito ang mga pangyayari. Iyon. Ang damdaming matagal ko nang daladala sa loob ng maraming taon. Ito ang nagtulak sa akin sa isang masakit, ngunit nakapagpapalaya na konklusyon. Kailangan kong baguhin ang aking vibration kung gusto kong baguhin ang aking buhay. At ang pagbabago ng iyong vibration ay hindi nangangahulugang magkunwari na ayos ka lang. Nangangahulugan ito ng pagsasanay sa iyong isip at katawan na maramdaman ang isang bagong bagay bago pa man magbago ang realidad. Dahil ang realidad ay laging huli. Doon ako nagsimulang magsanay ng isang bagay na simple, ngunit makapangyarihan, sinadya kong pumili ng isang emosyonal na estado na mas mahusay kaysa sa nararanasan ko. Kapag nakakaramdam ako ng takot, naghahanap ako ng pag-isip na magbibigay sa akin ng kahit kaunting ginhawa. Kapag nakakaramdam ako ng kakulangan, naghahanap ako ng isang bagay, gaano man kaliit, na maaari kong pagpasasalamatan. Minsan, ito ay ang ilaw lang na nakasindi. Minsan, ito ay isang mainit na pagkain. Minsan, ito ay isang magandang alaala. At unti-unti, ang aking vibration ay nagsimulang tumaas. At habang mas tumataas ito, mas maraming pagkakataon ang nagsimulang lumitaw. Hindi pambihirang pagkakataon, kundi karaniwang mga pagkakataon na hindi ko nakita noon dahil masyado akong mababa mag-vibrate. Kapag nagbago ang iyong vibration, nagbabago ang iyong pananaw. Kapag nagbago ang iyong pananaw, nagbabago ang iyong mga pagpipilian. At kapag nagbago ang iyong mga pagpipilian, nagbabago ang iyong buhay. Ang vibration ang panimulang punto para sa lahat. Ito ang nagtatakda ng uri ng mga taong iyong inaakit, ng mga pag-uusap na mayroon ka, ng mga ideyang may lakas ka ng loob na subukan, ng mga sitwasyon na inilalagay ng universo sa harap mo. Ang iyong vibration ang binhi. Ang iyong realidad ang ani. Lahat ng nararanasan mo ngayon ay bunga ng nakaraang mga vibration. Lahat ng mararanasan mo mula ngayon ay bunga ng mga vibration na iyong ibinubuga ngayon. At ang pinaka-nakakagulat ay, kapag lubos mong nauunawaan ito, nagsisimula kang mapagtanto na walang ganoong bagay tulad ng kamalasan, walang pagkakataon. Walang itinakdang kapalaran. Mayroong frequency. At ang frequency ay maaaring piliin. Ang buhay ay hindi nangyayari sa iyo. Ito ay tumutugon sa iyo tulad ng isang energetic na etyo. Kung babaguhin mo ang nararamdaman mo, babaguhin mo ang inaakit mo. At kapag binago mo ang inaakit mo, lahat ay magbabago. Inaakit mo lang kung ano ang emosyonal mong matatanggap bilang bahagi ng iyong realidad, at dito nahihirapan ang karamihan ng tao, kahit hindi nila napapansin. Mayroong napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagnanais ng isang bagay at pagtanggap ng isang bagay. Ang pagnanais ay nagmumula sa conscious mind, mula sa kagustuhan, mula sa intensyon. Ang pagtanggap ay nagmumula sa subconscious, mula sa pagkakakilanlan, mula sa vibration. At ang batas ng atraksyon ay tumutugon lamang sa pagtanggap. Palagi. Ginugol ko ang malaking bahagi ng aking buhay na hindi naintindihan ito. Kapag sinabi kong gusto ko ng kasaganaan, kalayaan, o baguhin ang aking buhay, naniniwala akong taos puso ako. Ngunit kapag naisip ko ang isang konkretong sitwasyon, tulad ng kumita ng $100,000 sa isang taon, mayroong isang bagay sa loob ko ang liliit. Ang aking katawan ay tumugon na parang ang posibilidad na iyon ay isang banta. Hindi lang ito pagiging hindi komportable, ito ay emosyonal na pagtanggi. Isang uri ng hindi iyan para sa iyo. At hanggat umiiral ang pagtangging iyon, gaano man ako kagusto na bumuti, hindi ako makakaakit ng anuman na lampas sa kung ano ang pamilyar na sa akin. Ang totoo, ang subconscious ay naglalayong panatilihin ang nakasanayan, hindi ang ninanais.
Sinusubukan nitong protektahan ka mula sa anumang lumilihis sa iyong nakaugalian ng emosyonal na padron. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang sumasabotahe sa kanilang sariling pag-unlad. Nagsisimula sila ng negosyo, nagtatagumpay ito, ngunit bigla silang bumabagsak. Nagsisimula sila ng malusog na relasyon, ngunit ang isang bahagi sa kanila ay hindi naniniwala na karapat-dapat sila dito at nagtatapos sa pagkasira ng lahat. Kumikita sila ng pera at, nang hindi namamalayan, nakakahanap ng mga paraan upang mawala ito. Hindi ito kamalasan. Hindi ito karma. Hindi ito kapalaran. Ito ay kawalan ng emosyonal na pagtanggap. Isipin ang sarili mong mga padron. Marahil ay hindi ka komportable na maningil para sa iyong trabaho. Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkakasala kapag kumikita ka ng mas malaki kaysa sa isang miyembro ng pamilya. Marahil ay hindi ka mapakali kapag nakakatanggap ka ng papuri. Marahil ay otomatiko mong nakikita ang sarili mo bilang mas mababa kapag kasama mo ang mga matagumpay na tao. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay buhay na patunay na ang iyong emosyonal na sistema ay tinatanggihan ang sinasadya mong sinasabi na gusto mo. At kung saan may pagtanggi, walang atraksyon. Nasaksihan ko ito sa buhay ng mga taong napakalapit sa akin. Kilala ko ang mga individual na napakatalentado na hindi kayang panatilihin ang positibong resulta dahil, sa kaibuturan ng kanilang kalooban, nakakulong pa rin sila sa imahe ng isang taong hindi karapat-dapat sa anumang dakila. Isa sa kanila, napakatalino sa kanyang ginagawa, palaging nakakahanap ng paraan upang mapalampas ang mahahalagang pagkakataon bago pa man ito magkatotoo. Tinawag niya itong kamalasan, ngunit nakita ko ang totoo, hindi lang niya matanggap ng emosyonal ang laki ng susunod na hakbang. Ang parehong mekanismo na ito ay sumira sa napakalaking karera. Binanggit ko si Mike Tyson dahil siya ay isang pampubliko at kapansin-pansing halimbawa. Isa sa pinakamahuhusay na boksingero sa kasaysayan, na may daan-daang milyong dolyar na pumapasok, gayunpaman, isang ganap na hindi matatag na buhay. Hindi ang pera. Ito ay ang kanyang self-image. Ang pera ay dumaloy sa isang tao na, sa emosyonal na paraan, hindi matanggap na karapat-dapat siya rito. At kapag walang pagtanggap, ang vibration ay nagtataboy. At hindi lamang ito nangyayari sa mga sikat na tao. Nangyayari ito sa mga ordinaryong tao araw-araw. Isang babae na nakakuha ng promosyon ay nagsisimulang mag-isip na matutuklasan nilang hindi siya ganoon kagaling. Isang matalinong estudyante na, kapag humarap sa isang malaking pagkakataon, ay nararamdamang hindi pa siya handa. Isang negosyante na natatakot sa kasaganaan dahil palagi niyang naririnig na ang pera ay nagtataboy ng tao. Ang lahat ng ito ay kawalan ng vibrational na pagtanggap. May isang partikular na sandali sa aking buhay na lubos na nakaapekto sa akin. Nagsimula na akong baguhin ang aking mga mental na padron, nag-aaral ako, inilalapat ko ang mga prinsipyo na itinuro sa akin ni Raymond Stanford. At nang ang aking kita ay unang lumaki, nang iniwan ko ang $4,000 at nagsimulang kumita ng mga halagang hindi ko kailanman naisip, ang totoo, nataranta ako. Para bang nabubuhay ako ng panandaliang buhay, na para bang isa akong manloloko na malapit ng matuklasan. Malinaw kong naaalala na nakaupo ako sa gilid ng aking kama sa isang simpleng apartment, iniisip, marahil hindi ako ang uri ng tao na kayang panatilihin ang ganitong uri ng pera. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ang kasaganaan ang nagpapabago sa iyo. Ikaw ang nagbabago at pagkatapos ay nananatili ang kasaganaan. Ang aking buhay ay lumalago, ngunit ang aking vibration ay nakakulong pa rin sa lumang bersyon ng aking sarili. Kung hindi ko babaguhin ang panloob na pagtanggap na iyon, lahat ay mawawala sa aking mga kamay, at iyon ang nangyari, tulad ng sa napakaraming iba pa. At ito ang eksaktong maaaring nangyayari sa iyo. Gusto mo ng higit pa, ngunit pakiramdam mo ay maliit ka. Gusto mong lumago, ngunit nakakaramdam ka ng pagkakasala. Gusto mo ng pagkilala, ngunit nakakaramdam ka ng hiya. Gusto mo ng kalayaan, ngunit natatakot ka sa kritisismo. Gusto mo ng kasaganaan, ngunit natatakot kang lumabas na mayabang. Ang mga damdaming ito ay hindi mga palatandaan na hindi ka dapat magkaroon ng gusto mo. Ang mga ito ay mga palatandaan na hindi ka pasanay dito. Ang iyong katawan ay tumutugon sa hindi pamilyar. Ang emosyonal na pagtanggi ay tanging ang etyo lamang ng mga lumang paniniwala na sumusubok na panatilihing buhay ang dating ikaw. Ngunit mayroong isang napaka-espesipikong paraan upang sirain ang padron na ito, ang gawing pamilyar ang bago.
Kapag paulit-ulit mong inilalantad ang sarili mo sa isip at emosyon, sa mga ideyang mas dakila kaysa sa iyong kasalukuyang buhay, mayroong nagsisimulang magbago. Bumababa ang pagtutol. Nawawala ang kapangyarihan ng pagiging hindi komportable. Ang imposible ay nagsisimulang maging posible. At ang dating nararamdamang masyadong malaki ay nagsisimulang magkasya. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka sa loob. Ang emosyonal na pagtanggap ay parang paglikha ng espasyo sa loob ng iyong sarili para sa buhay na gusto mong manahan. Ito ay ang pagpapahintulot sa bago na makahanap ng vibrational na tahanan. Kapag tinanggap mo, ang universo ay lumalapit. Kapag tinanggihan mo, ito ay lumalayo. At kung pananatilihin mo ang pagtanggap na iyon ng sapat na katagalan, ang dating malayong pangarap ay natural na nagiging bahagi ng iyong realidad. Dahil sa huli, hindi mo kailanman naakit ang higit pa sa kaya mong tanggapin. At kapag kaya mong tumanggap ng mas marami kang maakit. Sa tuwina, matagal kong hindi napagtanto na nabubuhay ako sa isang kwentong ako mismo ang nagpapalakas araw-araw. Gumigising ako, pumapasok sa trabaho, humaharap sa mga hamon, at sa bawat maliit na kabiguan, inuulit ko sa aking isip, palagi na lang itong nangyayari sa akin. Wala talagang nagiging maayos para sa akin. Sinasabi ko pa nga ito na may kaunting biro, na para bang isang joke, ngunit pinaniwalaan ng aking katawan ang bawat salita, at ang vibrasyon na nabuo nito ang humubog sa aking landas. Walang sense of humor ang subconscious. Hindi nito sinusuri kung ang sinasabi mo ay pagpapalabis o biro. Nagtatala lang ito. At bawat pariralang sinasabi ng may damdamin ay nagiging panloob na utos. Napagtanto ko ito ng araw na nagpapalit ako ng gulong, punong-puno ng grasa, at napansin kong lumalabas ang mga pariralang ito sa aking bibig nang hindi ko namamalayan. Palagi itong isang emosyonal na melodya, kakulangan, mga hinihingi, pagkabigo, pagtanggap sa kapalaran. Para akong nahipnotismo ng sarili kong kwento. Ipinapakita ng siyensya na kapag madalas inuulit ang isang parirala, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa malalakas na emosyon, sinisimulan itong ituring ng utak bilang isang ganap na katotohanan. Pinapalakas nito ang mga tiyak na koneksyon ng nerbiyos, na lumilikha ng otomatikong landas na nakaimpluwensya sa mga kaisipan, pagpili at pag-ugali. Eksakto itong nangyayari sa akin. Nang hindi ko nalalaman, inuulit ko ang mga kwentong nagpapatibay sa naranasan ko na at, mas malala pa, lumilikha ako ng mga bagay na balang araw ay mararanasan ko. At ang pinakakakaiba ay, sa panahong iyon, hindi ko alam na ang mga kwentong ito ay mga pagpipilian. Akala ko ay inilalarawan ko lang ang katotohanan. Nang sabihin kong, mahirap ako, para sa akin, isa lang itong katotohanan. Nang sabihin kong, wala akong swerte, lubos kong pinaniwalaan na ganoon lang talaga ang takbo ng buhay. Ngunit, sa totoo lang, nagbibigay ako ng vibrational na instruksyon sa universo upang maghatid sa akin ng eksaktong mas marami pa niyan. At sumunod ang buhay. Ang mga tao sa paligid ko ay pinatibay ang kwentong iyon, at pinatibay ko rin ang kanilang mga kwento. Isang bilog ng negatibong vibrasyon, na para bang lahat kami ay umiinom mula sa isang balon na kontaminado. At bawat pag-uulit ay pinatatag ang paradigma, ang paniniwalang nakalaan ako sa isang maliit, limitado, at punong-puno ng hirap na buhay na may kaunting gantimpala. Hanggang isang araw, habang naglilinis ako ng sahig ng pabrika, may nangyari na hindi ko kailanman nakalimutan. Nadulas ako sa isang kemikal na residue at napaupo, naramdaman ang malamig, matigas na sahig pang industriya sa aking likod. Habang tumatayo ako, iritado at pagod, may otomatikong lumabas sa aking bibig, syempre, sa akin lang ito mangyayari. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, narinig ko ang sarili kong boses na para bang galing sa iba. Nakagulat ito. Para itong pagmamasid sa aking isip mula sa labas. Umalinggaw ang parirala, at nakaramdam ako ng matinding hiya, isang mapait na realisasyon, ako ang may akda ng kwentong bumibihag sa akin. Ang sandaling iyon ay nagbunga ng isang uri ng panloob na paggising. Napagtanto kong ang kwentong inuulit ko ay hindi naglalarawan ng aking buhay, inilalarawan nito ang aking kapalaran. Pinapayagan ko itong magpatuloy. Pinananatili kong buhay ang isang vibrasyon na kumukuha ng lakas sa akin at nagpapakita sa bawat bahagi ng aking buhay. At nang maunawaan ko ito, sinimulan kong obserbahan din ang mga kwento ng ibang tao. May magsasalita, wala akong swerte sa pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, guguho ang relasyon. Sasabihin ng iba, hindi ako magaling sa pera. At eksakto itong mangyayari.
Ang kwento ay naging realidad. Ang parirala ay naging katotohanan. Ang pag-iisip ay naging kapalaran. Ang kwento ay hindi opinyon. Ang kwento ay vibrasyon. Ang vibrasyon ay frequency. Ang frequency ay atraksyon. At ang atraksyon ay nagpapakitang realidad. Kinailangan kong disiplinahin ang sarili ko upang alisin ang ilang parirala sa aking bokabularyo. Mga pariralang tila maliit, ngunit nakalalason. Tumigil ako sa pagsasabing wala akong swerte. Tumigil ako sa pagsasabing hindi ko kaya. Tumigil ako sa pagsasabing ganoon lang talaga ako. Tumigil ako sa pagsasabing hinding-hindi ito magtatagumpay. At sa halip, sinimulan kong sabihin ang mga pariralang sa simula ay parang kasinungalingan. Nag-break ang katawan ko, tinanggihan ng subconscious ko, ngunit nagpatuloy ako dahil alam kong sisimulan ng pag-uulit na isulat muli ang panloob na istrukturang iyon. At narito ang isang malakas na bagay, ang kwentong inuulit mo ay hindi kailangang sumalamin sa iyong kasalukuyang realidad, kailangan itong sumalamin sa iyong minimithing realidad. Kapag sinimulan mong ikwento kung sino ang nais mong maging, sisimulan ng universo na ayusin ang lahat upang ang kwentong iyon ay maging susunod na kabanata ng iyong buhay. Nakita ko ang mga taong nagbago ng kanilang buong kapalaran dahil lang sa nagpasya silang huwag nang ulitin ang ilang parirala. At nakita ko rin ang iba na nanatiling nakulong sa parehong buhay sa loob ng maraming dekada dahil ipinipilit nilang ulitin ang mga kwentong nagkukondena sa kanila nang hindi nila nalalaman. Hindi ang tanong ay, ano ang iyong realidad? Ang tanong ay, anong kwento ang pinapakain mo nang hindi mo nalalaman? Ang kwentong inuulit mo ang tumutukoy sa script na susundin ng universo upang buuin ang iyong buhay. At ang pinaka hindi pangkaraniwang bagay ay maaari mong baguhin ang kwentong ito sa anumang sandali. Kailangan mo lang baguhin ang vibrasyon ng mga salitang pinipili mong ilarawan kung sino ka sa paniniwala mo. At kapag binago mo ang kwento, binabago mo ang lahat. Ang paradigma ay parang isang di nakikitang operating system na tahimik na namumuno sa bawat desisyon mo, bawat reaksyon mo, at bawat limitasyong pinaniniwalaan mong umiiral. Nabuhay ako ng malaking bahagi ng aking buhay nang hindi ko alam na naroroon ang code na ito, tumatakbo sa background, nagdidikta kung ano ang kaya ko o hindi ko kayang makamit. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao, marahil tulad mo, ang nakakaramdam na nakulong sa paulit-ulit na mga siklo. Akala nila ay sinasadya nilang pumili ng kanilang landas, ngunit sa katotohanan, sinusunod nila ang isang emosyonal na pattern na na-install matagal na bago sila magkaroon ng kamalayan sa anumang pagpili. Malinaw kong naaalala ang araw na inilagay ni Raymond Stanford ang aklat na Think and Grow Rich sa aking mga kamay. Nang sabihin niya sa akin, gawin mo ng eksakto ang sinasabi ko, isang bahagi ng aking sarili ang kumontra. Para bang nakaramdam ng banta ang sarili kong panloob na sistema. Hindi dahil may masama sa lalaki, kundi dahil tinukoy ng aking paradigma ang panganib. Ang pagtanggap na maaari akong umunlad ay hindi tugma sa kung sino ang tingin ko sa aking sarili. Ang aklat na iyon ay hindi lang isang aklat, ito ay isang banta sa aking lumang pagkatao. At iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakaramdam ng pagtutol kapag nakatagpo sila ng isang bagay na tunay na makapagpapabago ng kanilang buhay. Hindi ito katamaran. Hindi ito kakulangan ng lakas ng loob. Ang paradigma ang nagtatanggol sa sarili nito. Ang mekanismong ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit napakaraming tao ang nakakaranas ng parehong uri ng problema, inuulit ang parehong pagkakamali, naakit ang parehong relasyon, parehong trabaho, parehong resulta. Maaari kang magpalit ng mga lungsod, trabaho, kasosyo, estratehiya, routine, ngunit kung ang paradigma ay nananatiling pareho, maaga o huli, babalik ka sa parehong punto. Dahil hindi pinapayagan ng paradigma na maranasan mo ang anumang naiiba sa pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili. At nakita ko na itong nangyari ng mas maraming beses kaysa sa mabilang ko. Isang araw, isang lubos na matagumpay na lalaki, na may napakagandang karera, at isang resume na kainggit-inggit sa marami, ang lumapit sa akin na lubusang bigo. Nasa kanya na ang lahat para umunlad, ngunit palagi siyang nagtatapos ng buwan na lugi. Para bang dumudulas ang pera sa kanyang mga daliri. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita niya, palagi siyang bumabalik sa parehong kalagayan sa pananalapi. At nang magsimula kaming magtrabaho ng magkasama, napansin ko ang isang bagay na kapansin-pansin, mayroon siyang malalim na paniniwala na mapanganib ang masyadong malaking kita dahil ilalayo siya nito sa kanyang pamilya. Ang paniniwalang ito, na nakintal noong bata pa,
ang gumagabay sa bawat pinansyal na desisyon na ginawa niya. Akala niya ay pinamamahalaan niya ang sarili niyang pera, ngunit ang paradigma ang nagdidikta ng lahat. At ganito ito para sa halos lahat. Akala mo ay gumagawa ka ng lohikal na desisyon, ngunit nagdedesisyon ka batay sa lumang emosyonal na ugali. Hindi rasyonal ang paradigma. Ito ay emosyonal. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng landas ng pinakamababang pagsisikap. At kung nasanay kang mamuhay ng kaunti, ang pagkakaroon ng kaunti ay nakakaramdam ng kaligtasan. Kung nasanay kang maghirap, ang buhay ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kapag may kahirapan. Kung nasanay kang humanap ng balidasyon, sinasabotahe mo ang anumang sitwasyon kung saan kailangan mong igiit ang sarili. At hindi iyon kahinaan. Iyon ay pagprograma. May isang istatistika na palaging bumibilib sa akin, humigit kumulang 80% ng mga taong nanalo sa loto ang nawawalan ng lahat sa loob ng wala pang 5 taon. At hindi ito nangyayari dahil sila ay iresponsable, kundi dahil ang panloob na paradigma ay nananatiling mahirap. Imposibleng mapanatili sa labas ang iyong tinatanggihan sa loob. Dumating ang pera, ngunit ang pagkakakilanlan ay nanatiling pareho. At, nabuo ang lumang pagkakakilanlan, ginagawa ng subconscious ang lahat upang ibalik ang vibrational na antas na nakasanayan nito. Tinatanggihan nito ang kasaganahan kahit hindi mo ito namamalayan. At iyon mismo ang nangyari sa akin nang magsimula akong umunlad. Nang tumalon ang aking kita mula sa wala pang $4,000 bawat taon patungo sa $175,000. Dapat ay masaya ako, ngunit ang naramdaman ko ay panik. Para bang, anumang sandali, may makakatuklas na hindi ko ito karapat-dapat. Inisip kong panandalian lang ang lahat ng ito. At ang pakiramdam na ito ay napakalakas kaya sinabotahe ko pa ang ilang pagkakataon dahil sa takot na hindi ako handa. Ang problema ay hindi kailanman ang pera. Ang problema ay ang paradigma na nananatili sa loob ko, desperadong sinisikap akong hilahin pabalik sa aking lumang pamantayan ng pamumuhay. Ang paradigma ay mapilit. Hindi ito nagbabago dahil lang sa gusto mo. Nagbabago ito kapag sinadya mong tanggihan ang luma at palitan ito ng bago, at inuulit mo ito hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong sarili. At kapag tuluyan nang nagbago ang paradigma, nagbabago ang lahat kasama nito. Ang tila imposible noon ay nagsisimulang maging natural. Ang nakakatakot noon ay nagiging pamilyar. Ang tila malayo noon ay nagsisimulang lumapit. Palagi kong sinasabi na ang paradigma ay parang isang emosyonal na thermostat. Ano man ang mangyari sa labas, ang iyong buhay ay aayon sa panloob na estado na pinapanatili mo. Kung itataas mo ang panloob na temperatura ng iyong pagkakakilanlan, ang iyong vibrasyon, at ang iyong emosyonal na pagtanggap, kailangang umangat din ang panlabas na mundo. Wala itong pagpipilian. At kapag nangyari iyan, matatanto mo na hindi pala ang mundo ang kailangan magbago, ikaw pala sa simula pa lang. Kapag nagbago ang pananaw mo, nagbabago rin ang tadhana. Dahil ang lahat ng nararanasan mo sa buhay ay refleksyon lang ng panloob na kaayusang taglay mo. At kung babaguhin mo ang kaayusang iyon, lilikha ka ng puwang para sa isang bagong realidad na mabubuksan sa harapan mo. Ganito nagsisimula ang lahat. Ganito nababago ang lahat. Ganito kalilikha ng buhay na sa wakas ay naayon sa kung sino ka na sa iyong kalooban. Hindi kailanman sapat ang pagkilos lang para baguhin ang buhay ko. Sinubukan ko iyan sa loob ng maraming taon. Nagpakahirap ako, nag-overtime, kinuha ang anumang trabahong dumating, itinulak ang aking katawan at isip sa kanilang mga limitasyon. Gayunpaman, nanatili ang parehong realidad. Para akong tumatakbo sa isang emosyonal na treadmill, maraming pagod, kaunting pag-usad. Nang maunawaan ko lang na kailangan magkasama ang vibrasyon at aksyon doon nagsimulang magbago ang lahat. Walang mahika sa pagsisikap. Nasa pagkakahanay ang mahika. At ito ang isa sa pinakamalaking maling pagkaunawa na nakikita ko pa rin sa mga tao ngayon. Ang ilan ay naniniwalang sapat na ang simpleng pagtatrabaho ng husto. Ang iba naman ay naniniwalang sapat na ang maramdaman lang ang matinding emosyon at maghintay na kusa na lang dumating ang mga bagay. Ngunit wala sa dalawang paraan ang gumagana ng mag-isa. Ang batas ng atraksyon ay hindi nagbibigay gantimpala sa bulag na pagsisikap at hindi rin sa passive na pagpapangarap. Tumutugon ito sa perpektong pagkakahanay sa pagitan ng ginagawa mo at ng vibrasyon mo. Gusto kong isipin ito bilang dalawang piyesa ng makina. Kung isa lang ang gumagalaw, nanginginig ang makina, pumapalya, humihinto.
Kapag sabay na gumagalaw ang dalawa, nagsisimulang magkaroon ng momentum ang realidad. Sa loob ng mahabang panahon, ang buhay ko ay pawang aksyon lang ng walang vibrasyon. Gumigising ako ng maaga, umuuwi ng gabi, sumusunod sa utos, inuulit ang mga gawain, ngunit sa loob ay nakaramdam ako ng pagiging maliit, takot, kawalan ng tiwala, at pagkadismaya. Kumilos ako tulad ng isang taong gustong umunlad, ngunit nagpadala ng vibrasyon na parang sigurado akong walang magbabago. At ang universo ay laging tumutugon sa pinakamalalim na vibrasyon. Kaya naman, kahit doble ang aking trabaho kumpara sa karamihan ng mga tao sa paligid ko, parang kalahati lang ang aking pag-usad. Hindi gumagalaw ang buhay batay sa iyong pisikal na lakas, gumagalaw ito batay sa iyong enerhiyang tatak. Naaalala ko ng malinaw ang sandaling napagtanto ko ito. Ito ay sa simula pa lang ng aking negosyo sa paglilinis. Ginawa ko ang lahat, nilinis ang mga bahay, opisina, hagdan, garahe. Hindi ako pumipili ng trabaho. Tinatanggap ko sila. Gayunpaman, sa loob ng ilang linggo ay parang walang nagiging maayos. Umuwi akong pagod, tinitingnan ang mga resulta sa pagtatapos ng araw, at iniisip may mali. Hindi posibleng nagtatrabaho ako ng ganito kahirap at kumikita lang ng ganito kaliit. At sa loob ko, eksakto iyon ang naramdaman ko, kakulangan, pag-aalinlangan, kasalatan. Tila sinusubukang ikansela ng aking vibrasyon ang pagsisikap na ginagawa ko. Nang magpasya lang akong iayon ang aking vibrasyon sa aking mga aksyon, doon nagsimulang bumukas ang pinto. Nagsimula akong kumilos na parang ang negosyo ay matagumpay na. Nagsimula akong makaramdam ng pasasalamat para sa mga kliyenteng wala pa ako. Nagsimula akong tingnan ang bawat maliit na serbisyo bilang kumpirmasyon na nasa tamang landas ako. At ang pagbabagong emosyonal na ito ay ganap na nagpabago sa aking pag-ugali. Iba ang aking pagsasalita, iba ang aking paglilingkod, iba ang aking pagbebenta, iba ang aking paggalaw. At ang mga oportunidad na hindi ko man lang napapansin noon ay nagsimulang lumitaw sa harapan ko. Sa araw na yon, naunawaan ko ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Hindi ka kumikilos para magkaroon, kumikilos ka para maging. At kapag kumilos ka na parang isang tao na ikaw na, natural na susunod ang iyong vibrasyon. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Ang vibrasyon ng walang aksyon ay nagiging isang pantasya lamang. Madaling umupo at mag-isip ng kasaganahan, makaramdam ng yaman, mag-visualize ng kayamanan at mas magandang kinabukasan. Ngunit kung ang iyong pang-araw-araw na pag-ugali ay hindi nagpapakita ng vibrasyong iyon, hindi ito magkakaugat. Kailangan kumpirmahin ng aksyon ang vibrasyon, at kailangan gabayan ng vibrasyon ang aksyon. Ito ay isang sayaw. At kapag natuto kang sumayaw, natututo ang universo na makasabay sa iyong ritmo. Kaya naman maraming tao ang nagsasabing hindi gumagana ang batas ng atraksyon. Nagpapalabas sila ng vibrasyon na hindi nila sinusuportahan sa gawa. Pinagtitibay nila ang kasaganahan, ngunit ipinagpapatuloy ang mga gawin ng kakulangan. Iniisip nila ang kalayaan, ngunit ipinagpapatuloy ang mga pag-ugali na nagpapatibay sa kanilang sariling pagkakakulong. Gusto nila ng pagbabago, ngunit ginagawa ang lahat ng eksakto sa parehong paraan na laging ginagawa. At hindi maibibigay ng universo ang isang realidad na salungat sa kanilang mga aksyon. Kailangan kong gawin ang dalawang bagay ng sabay, itaas ang aking vibrasyon at ayusin ang aking mga aksyon. Nang simulan kong isipin ang paglago ng aking kumpanya, nagsimula rin akong kumilos na parang handa ako para sa paglagong iyon. Namuhunan ako sa aking sarili. Nag-aral ako. Inorganisa ko ang aking oras. Bumangon ako sa kama na parang isang taong nakakaalam na nagbabago ang buhay kahit hindi pa. Hinila ng vibrasyon ang aksyon. At pinalakas ng aksyon ang vibrasyon. May isang mahalagang sandali na nagpakita sa akin ng kapangyarihan ng pagkakahanay na ito. Bumibisita ako sa isang potensyal na kliyente, at sa kung anong dahilan, sa araw na yon ay naramdaman kong ganap akong nakahanay. Dumating ako ng may kumpiyansa, nagsalita ng malinaw, kumilos ng may presensya, at nang umalis ako, napagtanto ko na kinontrata ako ng taong iyon hindi lang dahil sa serbisyong inialok ko, kundi dahil sa vibrasyong ipinapadala ko. Tila naramdaman niya ang isang bagay na hindi ko man lang alam na inilalabas ko. At, mula noon, hindi na ako nagduda pa, ang vibrasyon ay nagbubukas ng mga pinto na hindi kailanman mabubuksan ng aksyon lang. Ngunit, gayon din, binibigyang daan ng aksyon ang mga landas na hindi kayang lakbayin ng vibrasyon lamang. Dahil sa pamamagitan ng aksyon mo pinapatunayan sa universo at sa iyong sarili na handa kang tumanggap ng iyong ninanais.
Kapag kumikilos ka na nakahanay sa tamang vibrasyon, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe, handa ako. Tinatanggap ko. Karapat-dapat ako. At ang mensaheng iyon ay nagtataglay ng bigat ng enerhiya na nagbabago sa lahat. At ngayon, narito ang mahalagang punto ng paksang ito, kailangan mong panagutan ang pagkakahanay ng dalawang panig na ito araw-araw. Hindi kapag gusto mo lang. Hindi kapag may oras ka. Bawat isa sa mga araw. Kapag gumising ka sa umaga at sadyang pinili ang vibrational na estado na iyong dadalhin at ang mga aksyon na magpapatunay sa estadong iyon, ikaw ang nagiging arkitekto ng sarili mong realidad. At kung nakarating ka na rito at nararamdaman mong tumutugma sa iyo ang nilalamang ito, na nakakatulong ito upang makita mo ang iyong buhay ng mas malinaw, ngayon ang perpektong sandali upang gawin ang unang hakbang sa pagkakahanay na ito. Kaya naman inilagay ko ang kahilingang ito dito. Kung nagugustuhan mo ang nabasa mo sa ngayon, mag-subscribe at i-click ang like. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapadala ng malakas na mensahe ng pagbibigayan sa universo mismo. Ikaw ay kasali, naroroon, may kamalayan, at aktibong nakikilahok sa kung ano ang dumarating sa iyong buhay. Dahil, sa huli, walang magbabago hanggat hindi nagsasalita ng parehong wika ang vibrasyon at aksyon. Kapag nagkahanay sila, nawawala ang imposible. At iyon mismo ang oras na magsisimulang sorpresahin ka ng buhay. Ang pakiramdam ang laging nawawalang piraso para maunawaan ko kung bakit ang ilang tao ay madaling umuusad habang ang iba ay nananatiling nakasabit, kahit nag-aaral, kahit nagsisikap, kahit matinding nagnanais na baguhin ang kanilang buhay. Ako mismo ay nahulog sa bitag na yon sa loob ng maraming taon, naniniwalang sapat na ang simpleng pag-iisip ng positibo, pag-visualize ng magagandang resulta, at pagsisikap na panatilihing nakatuon ang aking isip sa gusto ko. Ngunit, sa likod ng lahat ng mga kaisipang iyon, mayroong isang bagay na higit na mas makapangyarihan na nagtutulak sa aking buhay, ang emosyonal na vibrasyon na dala ko sa bawat isa sa mga araw. At iyon mismo ang napagtanto ko sa araw na nagsimula akong sanayin ang aking isip na makaramdam ng pasasalamat kahit na, sa objektibo, wala akong anumang ari-arian. Nakatira ako sa isang maliit na apartment na may kaunting muebles, nagtatrabaho ng matagal, at nakikipaglaban sa mga utang na bayarin. Walang totoong dahilan para maging mapagpasalamat. Ngunit, sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang vibrasyon na aking inilalabas ay kailangang magbago bago magbago ang realidad. Kailangan kong matutong maramdaman ang isang bagong bersyon ng aking sarili bago ito magpakita sa pisikal na mundo. Nang simulan kong sanayin ang aking isip na balikan ang isang bagay na nagbigay sa akin, kahit ng isang kislap ng ginhawa, isang haplos ng emosyonal na init, kung minsan ay isang mainit na tasa ng kape, kung minsan ay ang simpleng paghinga, kung minsan ay ang alaala ng isang payo na natanggap ko, napansin ko ang isang pambihirang bagay, tumugon ang aking katawan bago pa man ang aking mga iniisip. Tila bawat maliit na emosyonal na kislap ay nagpasimula ng isang bagong dalas, at ang dalas na yon ay nagsimulang makaakit ng mas matataas na kaisipan, mas malinaw na ideya, mga landas na hindi nakikita noon. At hindi ito mistisismo. Ipinapakita ng neurosiyensya na hindi pinaghihiwalay ng utak ang isang tunay na pangyayari at ang isang visualization na puno ng emosyon. Kapag nakaramdam ka ng isang bagay ng malalim, ang parehong neural circuits ang gumagana na parang totoo itong nangyayari. Ang pakiramdam ay ang simulasyon na naghahanda ng daan para sa pagpapakita ng isang bagay. At iyon ang nagpatanto sa akin na hindi kailanman kayang panatilihin ng panlabas na mundo ang isang realidad na hindi handa ang aking katawan na maramdaman muna. Laging nagsisimula ang pagbabago sa hindi nakikitang mundo. Naniniwala ang mga tao na kailangan nilang makita para maniwala. Ngunit, sa totoo lang, kailangan mong maniwala at maramdaman para makita. Ang realidad ay isa lamang na antalang refleksyon ng vibrasyong pinananatili mo. Kailangan kong maranasan ito mismo. Kailangan kong maramdaman ang kasaganahan bago ako yumaman. Kailangan kong maramdaman ang kumpiyansa bago ako magkaroon ng mga resulta. Kailangan kong maramdaman na karapat-dapat ako bago may anumang karapat-dapat na dumating sa akin. Naaalala ko ang isang partikular na araw nang nakaupo ako sa bus, pauwi pagkatapos ng isang nakakapagod na shift. Buong araw akong naglilinis ng hagdan at opisina, at dala-dala ko ang matinding pagkadismaya na tila bumigat sa aking mga balikat. Ngunit, sa araw na yon, nagpasya ako, anuman ang nangyayari sa labas, babaguhin ko ang aking nararamdaman sa loob. Ipinikit ko ang aking mga mata sa loob ng ilang segundo at inimagine na mayroon na ako ng buhay na ninanais ko. Na-imagine ko ang pakiramdam ng kalayaan,
ang saya ng paggising na excited, ang kapayapaan sa pananalapi na hindi ko pa nakakamit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bahagi ng emosyong iyon. Ito ay isang maliit na kislap, ngunit ito ay totoo. At ang maliit na kislap na iyon ang nagpabago sa lahat. Dahil sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang vibrasyon ay hindi nabubuo ng sabay-sabay. Ito ay nabubuo ng paunti-unti, pakiramdam sa pakiramdam, pagpili sa pagpili. At ang pinakamakapangyarihang bagay ay, habang nagsimulang tumaas ang aking vibrasyon, nagsimula akong makakita ng mga oportunidad na nasa harapan ko na pala, ngunit hindi ko lang napansin. Binabago ng vibrasyon ang pananaw. Ang pananaw ang nagpapabago sa mga pagpili. At ang mga pagpili ang nagpapabago sa mga resulta. At heto ang hindi naiintindihan ng ilan, hindi ang iniisip mo ang naakit mo kundi ang nararamdaman mo ng tuloy-tuloy. Kung positibo ang iyong mga iniisip, ngunit puno ng takot, kakulangan, o kawalang halaga ang iyong mga nararamdaman, ang nangingibabaw na dalas ay laging magiging takot, kakulangan, o kawalang halaga. Ang pakiramdam ang tatak ng dalas na nagtatakda kung ano ang iyong naakit. Napansin mo na ba na kapag naiinis ka, parang nagkakagulo ang lahat sa isang araw? Lalong bumibigat ang trapiko, nakakairita ang ugali ng mga tao, lumalaki ang maliliit na problema, parang nagkakaisa ang lahat laban sa iyo. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay dalas. Pumasok ka sa isang dalas at nagsimula kang akitin ang lahat ng tumutugma dito. Sa katulad na paraan, kapag pumasok ka sa isang mataas na dalas, kahit walang anumang panlabas na nagbago, nagsisimulang lumitaw ang magagandang bagay. Mga tao, ideya, usapan, pagkakataon, solusyon lahat ay nagsisimulang muling umayos sa paligid mo. Natutunan ko na ang pakiramdam ay ang tulay sa pagitan mo at ng realidad na nais mong likhain. Ang pag-isip ay direksyon, ngunit ang pakiramdam ang makina. Ang pag-isip ang nagtuturo ng daan, ngunit ang pakiramdam ang nagdadala sa iyo roon. Ang pag-isip ang nagpaplano, ang pakiramdam ang nagpapakita. Ang pag-isip ang nagtatakda ng patutunguhan, ngunit ang pakiramdam ang naglalagay ng gasolina sa sasakyan. At iyan ang dahilan kung bakit, nang sinimulan kong linangin ang matatayog na damdamin araw-araw, pasasalamat, kumpiyansa, sigla, pag-asa, kahit pilit pa sa simula, nagsimulang sumulpot ang isang bagong buhay. Sa simula, maliliit na pagbabago lamang ito. Isang usapan na nagbukas ng pinto. Isang kliyente na lumitaw nang hindi ko inaasahan. Isang simpleng ideya na lumutas ng lumang problema. Maliliit na senyales. Maliliit na pagsasaayos. Maliliit na pag-unlad. Ngunit lahat ay ginagabayan ng dalas na pinananatili ko mula sa loob palabas. At isang araw, nang hindi ko namamalayan, ang bagong buhay na nararamdaman ko lang ng ilang minuto bawat araw ay nagsimulang maging aking totoong buhay. Ang aking dalas ay naging mas malakas kaysa sa aking nakaraan. Ang aking damdamin ay naging mas matibay kaysa sa aking takot. Nagbago ang aking pagkakakilanlan bago nagbago ang aking realidad. At nang mangyari iyon, walang ibang piniling gawin ang realidad kundi ang sumabay dito. Sa huli, ang lahat ng iyong hinahangad, talagang lahat, ay naghihintay na matutunan mong maramdaman bago pa man makuha. Maramdaman bago makita. Maramdaman bago matanggap. Maramdaman bago maging. Ganoon mo binabago ang iyong dalas. At ganoon ang batas ng pag-akit, sa wakas, ay nagsisimulang gumana pabor sa iyo. Ang pagkaasiwa ay palaging ang pinakamaliwanag na senyales na tinatawid ko ang hangganan sa pagitan ng kung sino ako noon at kung sino ako nagiging, ngunit sa loob ng maraming taon, mali kong binigyang kahulugan ang senyales na yon. Sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, iniisip ko na ito ay babala upang umatras. Sa tuwing nakakaramdam ako ng kawalan ng katiyakan, iniisip ko na may mali akong ginagawa. Sa tuwing may bagong nagpakaba sa akin, naniniwala ako na hindi ito para sa akin. Ipinagkamali ko ang pag-aasiwa sa panganib. At, dahil doon, nanatili ako sa isang maliit na buhay ng mas matagal kaysa sa kailangan. Nang nagsimulang tumalon ang aking kita mula sa $4,000 bawat taon patungo sa $175,000, ang labas ng mundo ay tila sa wakas ay nagbubukas ng puwang para sa akin. Ngunit ang aking kalooban ay nag-break na parang nasa kritikal na sitwasyon. Ito ay tila bawat pag-unlad ay banta sa dating ako. Naaalala ko ang isang napaka-espesipikong pangyayari, katatapos ko lang makipagkasundo sa isang kontrata na tuluyang magpapabago sa takbo ng aking negosyo. Umuwi ako ng gabing iyon na may halo-halong tuwa at di makapaniwala.
Umupo ako sa gilid ng kama, suot pa rin ang aking damit pangtrabaho, at biglang nagsimulang umiyak. Ngunit hindi ito tuwa. Ito ay isang malalim, halos parang sabata na takot, na parang nakapasok ako sa isang silid na hindi ko dapat pinasukan. Ito ang aking sistema ng paniniwala na nagsisikap makaligtas. Ang totoo ay ang di malay na isip ay nakadisenyo upang panatilihin ang nakasanayan, hindi ang kapaki-pakinabang. Wala itong pakialam kung ang nakasanayan ay kapos, limitado, masakit, o maliit. Kung matagal ka nang nabuhay sa ganoong paraan, iyon ang nagiging ligtas mong lugar. Anumang labas doon ay tila mapanganib. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabi, hindi ko alam kung bakit lagi akong bumabalik sa dating punto. Hindi sila bumabalik dahil gusto nila. Bumabalik sila dahil ang pag-aasiwa sa bago ay tila mas malaki kaysa sa sakit ng luma. At mayroong isang kakaibang phenomenon sa utak ng tao na nagpapaliwanag nito, kapag sinubukan mong gumawa ng isang bagay na iba, isang bagay na sumasalungat sa iyong lumang kaugalian, iniaaktibo ng utak ang parehong bahagi na responsable sa tugon ng laban o takas. Para sa iyong panloob na sistema, ang pagbabago ng iyong buhay ay katulad ng pagharap sa isang mandaragit. Hindi ito makatwiran. Ito ay biolohikal. Iyan ang dahilan kung bakit masakit ang pagbabago. Iyan ang dahilan kung bakit ka nasusuka, nanginginig, kinakabahan, gustong sumuko, gustong bumalik sa nakasanayan. Lahat ng ito ay ang iyong di malay na isip lamang na nagsisikap panatilihin ka sa pamilyar na teritoryo. Matindi kong naranasan ito nang nagsimulang lumaki ang aking kumpanya. Bawat bagong kliyente ay parang sinusubok ako. Bawat bagong kontrata ay parang masyadong malaki. Bawat bagong pagkakataon ay parang higit pa sa kaya kong dalhin. Hindi ko naintindihan na ang emosyonal na buhawi na yon ay hindi babala na nasa maling landas ako, kundi patunay na tinatawid ko ang isang panloob na hangganan. Kailangan kong matutunan na mapanatili ang paglawak na yon sa emosyonal na paraan, dahil ang buhay na gusto ko ay nangailangan ng ibang dalas kaysa sa dala ko noon. At iyan ang oras na naintindihan ko ang isang katotohanan na nagpabago ng lahat. Ang pagkaasiwa ay hindi kaaway ng kasaganahan, ang pagkaasiwa ay ang pintuan patungo sa kasaganahan. Kung hindi mo matututunang daanan ito, hindi mo kailanman mararating ang kabilang panig. Naaalala ko ang isang araw nang handa na akong tanggihan ang isang malaking kontrata dahil pakiramdam ko ay wala akong kakayahan. Pakiramdam ko ay maliit ako. Pakiramdam ko ay hindi ako handa. Ito ay tila may nag-aalok sa akin ng isang bagay na wala akong panloob na pahintulot na tanggapin. Ngunit may isang bagay sa loob ko, marahil ang maliit na kislap ng kamalayan na nililinang ko, ang nagsabi sa akin na huminga at sumulong pa rin. Tinanggap ko ang kontrata, nanginginig ang kalooban, at iyon ay isa sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay. Dahil sa araw na yon, pinatunayan ko sa aking di malay na isip na kaya kong harapin ang bago. Dumaan ako sa pintuan ng pagkaasiwa at natagpuan ko ang isang bersyon ng aking sarili na hindi ko kailanman nakilala kung umatras ako. Ganoon sa lahat. Ang mga taong lumalago ay hindi iyong mga hindi nakakaramdam ng takot. Sila ay iyong mga lumalakad sa kabila ng takot. Ang mga taong umuunlad ay hindi iyong mga may ganap na kumpiyansa. Sila ay iyong mga kumikilos kahit na hindi panatag. Ang mga taong nagbabago ng kanilang buhay ay hindi iyong mga naghihintay na makaramdam ng tapang. Sila ay iyong mga gumagalaw ng isang hakbang habang ang buong katawan nila ay gustong bumalik. At marahil nararanasan mo ito ngayon. Marahil nararamdaman mo na ang lahat ay bumibigat, na hindi ka handa, na mawawalan ka ng kontrol kung gagawin mo ang susunod na hakbang. Marahil tinitingnan mo ang isang pagkakataon at nararamdaman mo ang kalamigan sa iyong tiyan na halos pumaparalisa sa iyo. Marahil nagsimula ka ng isang bagong bagay at ang kagustuhang iwanan ito, bago pa man magtagumpay ay nagsisimula ng sumulpot. Hindi sinasabi sa iyo ng pagkaasiwa na hindi ka dapat magpatuloy. Sinasabi nito sa iyo na eksakto kang nasa tamang lugar. Dahil walang sinumang umuunlad sa loob ng kaginhawaan. Walang sinumang gumagawa ng dakila sa loob ng nakasanayan. Walang sinumang nagbabago sa parehong emosyonal na teritoryo kung saan sila palaging naninirahan. Ang pagkaasiwa ay patunay na ang iyong dating sarili ay hinahamon. At lalaban ito. Susubukan ka nitong pigilan. Susubukan ka nitong kumbinsihin na hindi ka may kakayahan. Ngunit, kapag nalampasan mo ang paglaban na yon, may pambihirang mangyayari, ang bago ay nagsisimulang maging pamilyar. At kapag ito ay naging pamilyar, hindi na masakit. At kapag hindi na masakit, napagtanto mo na lumago ka.
Lumago ka ng sobra na ngayon ang dating tila napakalaki ay madaling magkakasya sa'yo. At iyan ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi, kung nakakaramdam ka ng pagkaasiwa, nasa tamang landas ka. Ang pagkaasiwa ang halaga ng kalayaan. Ito ang patunay ng pag-unlad. Ito ang tulay sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka ngayon. Sumulong sa kabila nito. Dahil, sa kabilang panig, may isang bersyon mo na nabubuhay na sa lahat ng iyong hinahangad. Habang lumalalim ang pag-unawang ito sa iyong kalooban, may isang bagay na nagsisimulang tahimik na muling umayos, halos parang isang bagong dalas ang nakakahanap ng puwang upang huminga. At, kapag nangyari iyon, napagtanto mo na ang ilang tao, ilang usapan, at ilang landas ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan sa ibang paraan. Ang pagbabago ay hindi nagtatapos dito, nagkaroon lamang ito ng bagong puwersa, isang bagong antas ng kamalayan para dalhin mo sa mga darating na araw. Kung ang nilalamang ito ay nagpagising ng kung ano sa iyong kalooban, isang bagay na marahil hindi mo man lang alam na kailangan mong marinig, ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao na maaaring makinabang din mula sa kalinawang ito. Minsan, isang salita ay dumarating eksakto sa oras na pinakakailangan ito ng isang tao. Salamat sa paglakad kasama ko hanggang dito. Inaasahan kong makita ka sa susunod na video.